Sa gitna ng kulang na rotation at matinding pressure, kumapit ang Lasal sa matatag na pamumuno ni Jacob Cortez na nagpasiklab ng dramatikong comeback upang ibulsa ang huling Final Four spot at itulak ang Green Archers sa semis kung saan inilaglag ang kanilang pinakamatinding rival, ang Ateneo Blue Eagles. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Nagpakitang gilas sa De La Salle Green Archers guard Jacob Cortez matapos pangunahan ang kupunan sa 78-72 na panalo kontra Ateneo de Manila University Blue Eagles na nagbigay sa La Salle ng huling ticket sa UAAP Season 88 Final Four. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, ibinahagi niya ang kanyang saloobin sa roller coaster na laban at kung paano niya tinitingnan ang kanyang role sa kupunan habang nagpaplano sa mas mahigpit na hamon sa semifinals. Tinukoy ni Cortez ang tagumpay bilang malaking motibasyon matapos ang matinding laban at ipinaliwanag kung paano nila pinaghahandaan ang Final Four habang binibigyan ng pagkilala ang bawat miyembro ng kupunan sa kanilang pagtatagumpay. Aniya, ramdam niya ang kasiyahan ng pagkapanalo ngunit may pag-iingat dahil alam niyang mas mahirap na hamon ang naghihintay sa kanila sa semis. That's gonna have to do it is finally done with this elimination round. It was very tough. Yeah, we had a roller coaster like this EMA standings. Everyone was pretty much the same, and this was like a great game, especially in preparation for the Final Four. We know we're gonna do a lot more challenges, knowing NU and knowing NU's a tough team. So we're just gonna celebrate today, but we're focused in practice. Sa kabila ng kawalan ni Nakian Baclaan at EJ Golyena at ng ejection ni Boris Marasigan, ipinaliwanag ni Cortez kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon para mag-step up sa crucial na huling bahagi ng laro at pangunahan ang kupunan sa court. Paliwanag ng guard, ramdam niya ang determinasyon at responsibilidad para sa tagumpay ng Lasal at kung paano niya pinapanatiling maayos ang tempo ng laro sa kabila ng pressure. Well, yun nga, yung confidence ko. People saying that I've been doubting myself this past game and that turned into losses. So I'm good about myself. You can say take over, but all of my teammates did a good job. We had a lot of open shots. We had only one turnover in the whole second half. So like you can say it wasn't just me, everyone stepped up. Ipinaliwanag din ni Cortez na malaking pagkakaiba ang paglalaro ng NCAA at UAAP at kung paano niya ginagamit ang kanyang karanasan upang makibagay sa mas disiplinadong liga at mga kahalagahan ng pagkakaisa ng kupunan sa gitna ng matinding laban. Different, yeah, because like 2 years ago, and then now there's a lot more better talent out there, especially Ateneo. They're very disciplined, so we have to stay very disciplined as well. And yeah, I think the preach sticking together as well. Because we were down by at least 12 in the third quarter, but slowly they got up the lead and then turned into a goal. Sa panalo laban sa Ateneo, nanguna si Cortez para sa Lasal na may 20 points, 7 assists at 3 rebounds na tumulong sa dramatikong comeback ng Lasal at pagtatapos ng 3 sunod na larong walang panalo. Ang Green Archers ay nakatakdang harapin ng NU sa semifinals na inaabangan na marami habang ang Ateneo ay nagtapos sa season na 6-8. Malinaw kay Cortez na ang plano ay maghanda ng maayos, sundin ang mga utos ng coaches at tutukan ang bawat laro ng isa't isa. Stay focused, listen to the coaches, and 100% focused. Take it one game at a time. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.